Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. Meron tayong mga pag-uusapan. Bago lahat, happy birthday Ma'am Ashley Mendoza. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Ma'am Ashley Mendoza. Hindi kasi nag-message sa akin birthday niya daw. Anyway, may nagpapa-shoutout sa akin eh. Sorry ha, hindi ko natatandaan eh. Sino nga yun yung nagpapa-shoutout na lagi naghahanap ng shoutout? Shoutout sa iyo, Sara, kung sino ka man. So, ito no, meron tayong mga pag-uusapan na topic. Unahin natin si Boy Kayak. Kilala nyo to? Nag-viral ito last time. Yung nag-Superman. Taga-Aklan daw ito eh. Ito yung video niya oh. Panoorin natin yung video niya. Pero kung titingnan mo, hindi pala single yung dala niya. Ang dala niya ay yung parang kolong-kolong ba? Yung parang tricycle. Kasi kung makikita nyo, yung nagbi-video sa kanya pati, ayan o. Pero delikado pa rin. So, yun yung ginawa niya, no? Then, napatawan siya ngayon ng parusa. Sana ba yung parusa na pinataw sa kanya? Wait lang ha. Ito. Ang pataw sa kanya, kinumpara agad siya kay Yana. Wala, sabi gano'n nung page, wala daw kasing senador. Sabi, bawal nang magmaneho ng motorsiklo o anumang sasakyan, sabi ng LTO. Well, ganito kasi yan, ang pagkakaintindi ko dito kay Boy Kayak, wala naman talaga siyang lisensya talaga pala. Tamo ha, hanapin natin yung Boy Kayak. Boy Kayak. Ang ayon sa investigation, driving without license siya. Tapos ito yung mga kanyang multa. Mas mura nga yun sa kanya eh. Boy Kayak hindi na pwedeng makakuha ng driver's license at pagmumultahin ng 3,000 para sa driving without valid driver's license at 2,000 para sa reckless driving. Hindi na rin siya pwedeng mag-drive ng motorsiklo o anumang bihikulo. Kasi nga, wala siyang lisensya nung ginawa niya yon. Parang hindi na siya pwedeng kumuha ng lisensya dun sa ginawa niya. Tapos ito si Rendo, no? Paki-double check nga po Land Transportation Office Philippines. Baka nagkapalit sila ni Yana. Dapat yung 7,000 na multa ay si Yana yung lifetime ban. Paki-double check nga po. Binabawi ko na panandalian yung papuri ko sa ahensya. Hindi, kasi ang nakikita ko dito, nagmaneho siya ng walang lisensya eh. Di ba, kung tutuusin, bawal yon, wala kang karapatan magmaneho kung wala kang lisensya. Tapos gumawa pa siya ng ganyan. Hindi siya binawian ng lisensya, kundi binan ka ng LTO na lifetime ban kumuha ng driver's license. Siguro may pinagbasihan naman sila. Si Ma'am Yana kasi, sa ayaw at sa gusto mo, ang naging kaso niya lang ay reckless driving at walang side mirror. Pero may lisensya siya.
ito yung dito nag-a-apply yung sinasabi natin na dinesign ang batas hindi para sa emosyon ng tao. 'Di ba lahat tayo gusto nating maban ang lisensya ni Yana. Lahat tayo dahil galit tayo lahat eh. Pero meron talagang meron talagang kaso para doon eh. At yung kaso naman na yung regarding kay Mang Jimmy, separate yun eh, si Mang Jimmy ang magfa-file nun eh. Hindi naman LTO eh. Ang sa LTO lang yung violation niya, which is reckless driving at walang side mirror. Now, yung hiniram ang motor, hindi pa rin naman ibabalik yung suspended pa rin naman ang lisensya niya hanggat hindi inaano yung motor eh. Hanggat hindi sinusurrender eh. Di ba? Pero pag sinurrender na, siguro ang lalatiguhin na ng LTO doon, yung may-ari na ng motor. Oo, nagigets ko na kay Boss Carl yun. Kasi marami nagko-comment sa akin na as if hindi ko pa alam na kay Boss Carl, kinontent ko na ngayon. Ako yatang kauna-unahang nag-reaction video dun sa video ni Boss Carl na inaamin niya na sa kanya yung motor ni Yana, di ba? Alam ko yon na kay Boss Carl, kaya lang, totoo ba talaga kay Boss Carl yon? Kung kay Boss Carl, ba't hindi nila masurrender? Ano ba yung mga possible na dahilan bakit hindi nila masurrender yung motor? Kung wala bang rehistro? Kung walang rehistro yun, ang multa lang naman 10,000, kayang-kaya nila yun eh. 10,000 lang eh. 'Di ba? Ibig ko sabihin kasi may deeper meaning yun kung bakit hindi nila masurrender yung motor. Baka naman kasi hindi talaga kay Boss Carl yun. Baka mamaya sa ibang tao na ayaw nilang madamay. Yun ang iniisip ko. Kasi 'di ba sinasabi nga ni Boss Carl do sa do sa vlog niya sa kanya daw yung motor. Pero hanggang ngayon hindi nila masurrender. 'Di ba? Ngayon para nakahinga daw nag-post pa si Yana na para nakahinga siya ng maluwag. Bakit? Nakasuspended ang driver's license mo. Ba't hihilutin ba ng totoong may-ari ng motor? Hindi, yun lang. Tinatanong ko lang ha. Wala akong sinasabi kung sinong may-ari ng motor. Sabi si Boss Carl daw. Pero ba't di nila as if naman ikukulong siya nun, di ba? Kung sakaling may problem dun sa motor niya. Inuulit ko, kung walang rehistro yung motor, multa lang naman siya ng 10,000. Yun lang naman ang gagawin nila. Pero may may feeling ko may catch yun eh, kaya hindi lang masurrender yung motor ni Yana eh. Now dito naman yung pinagdedebatihan na wala eh. Kung titingnan mo kasi yung rules, makatwiran lang yung kay Yana na hindi ban yung niya, yung kasi pinagbasihan lang naman doon yung kaso eh. Reckless driving at walang side mirror. Yun lang naman talaga. Ano pa ba ang magiging violation no na pwedeng i-ban yung niya, yung lisensya niya? Yung pagtataray niya, yun ba? Yung pambubuli niya kay Mang Jimmy. Kay Mang Jimmy sa pagkaso na ni Mang Jimmy yun eh. Ito kasi 'di ba, nag-drive siya ng walang lisensya tapos gumanyan-ganyan pa siya. Anyway, mga kababayan ko. Next topic no, next topic. Ito naman, nagba-viral din to. May hinuhuli kasi sila. Wala sila dito tama doon. Kinakaltokan eh. Mali nga kayo eh. Ha? Inaaway ko kung ano ginagawa ko ah. Bakit Alam mo yung pelikula ni nila Fernando po, or yung mga action movie nung na pag may hinuli silang kriminal tapos sumasagot-sagot pa, yung laging nasasampal. Sumama ka na lang kasi boy, matigas kasi ulo mo eh. Andiyan na yung pulis oh. ano gagawin ko? Sinasok ka lang ah. Nakikita nyo ah. Pipitawan nyo ako. Sumakay ka na kasi. Nananakit. BSF na barangay Kalawaan.
O bakit? Di ba tuloy yun? Bitawan mo ako, bobo. Bitawan. Sinaktan mo ako. Shoutout ka pala sa mga namimisikal. Pulis, Sargento, General. Pag tinawag ko, veteranong albularyo na alam yung tulog, hindi kayo mananalo sa amin ng dasal. Mukhang good stuff ang tinira ni Kuya. And then ganito, no? Kinausap ko din yung legal ko, yung legal advisor ko regarding dito, no? Mali naman talaga yung yung maximum tolerance daw talaga dapat. 'Di ba? Mali naman talaga yung nahuhuli, dapat hindi nila ginagawan. However, kung ako din naman, 'di ba? Let's say hindi na natin iisipin yung tungkol sa batas, no? 'Di ba? Wag na nating anuhin yung batas. Wag na nating isipin yung batas. Yes, sa batas tama, mali talaga. Mali talaga yung ginawa nung ano. Pero yung nakakapikon kasi, kahit siguro kung ako din yung tanod na yon, sa sobrang angas nung hinuhuli mo na ganyan, kahit sino naman mapipikon dyan eh. Alam mo ang problema dito sa Pilipinas, mga kababayan ko. Wala kasing dito eh, wala talagang takot yung, alam mo yon, yung hindi ginagalang yung yung authority ng Pinoy. I don't know kung may pagkukulang din ba ang mga pulis. Ang mga pulis din ba ay hindi naman kagalang-galang? Pero bakit sa Amerika, parang takot na takot pa yung mga tao pagka hinaharap sila ng pulis? Yung pagka hinuli sila, hindi na sila gumagana. Well, may mga pumapalag din naman, may mga napapanood naman ako na pag nanguhuli pumapalag. Pero iba yung authority ng pulis sa Amerika eh. Or kung sino man yung dito kasi parang, alam mo yun, maangas pa. Pinakalag ka nila ako, sir. Wala sila dito tama doon. Mali na kayo eh. Ha? Inaaway ko kung ano ginagawa ko ha. Bakit nyo? Bakit nyo sinasaktan? Bakit nyo sinasaktan? Maangas eh, no? Kahit sino talaga. Buti nga yan, sombrero lang ang pinang sa'yo eh. Di ba? May kaso na ganyan, way back nung, kailan ba yon? Naalala niyo yung nung quarantine, may pulis na nang hampas ng yantok dati. Napanood ko ito dati nun eh. Pero alam niyo mga kababayan ko, I don't know kung ako lang, ako yung hindi naawa do sa biktima eh. Kasi i-play natin. Ipinatatapon ng PNP chief Naalala nyo to? Yun ang hampas ng yantok. sa Marawi ang pulis na nabidyohang nanghahataw ng yantok sa inaresto at kasamahan niyang nanood lang. Pero hindi pa rin daw magsusori ang pulis na idinidiin ng isa pang biktima rin daw niya. Saksi si Steve Dailisan. Ayan napanood nyo yan? Yan, yung viral na to. Kung anong tapang ni PO1 Jose Tandog habang walang habas na ng hampas ng yanto. Ang mandusay ka dyan, ha? Hindi ako mandusay, sir. Ha? Siya namang amo ng kanyang muka nang makausap namin kanina. Maamo pero walang pagsisisi. Hindi raw siya magsusorry. Tingin mo ba ay yung pwersong ginamit mo doon na o may pagsisisi? Dito kasi yan, no? Hindi ko dinidepensahan yung magiging kaso ng pulis. Diba? Hindi ko dinidepensahan. Ang tanong, mali ba yung ginawa ng pulis? Mali yun. Yung naging marahas siya, mali nun. Mali yun. Kung paparusahan siya, nararapat sa kanya yung parusa niya na yun. Kaya lang, you have to understand kasi that time quarantine, di ba? Masyadong yung pressure sa mga pulis dati no na panatilihin yung panatilihin yung anong tawag dito? Yung peace and order that time. Bawal ang may curfew dati, 'di ba? Bawal kakalat-kalat sa daanon dahil nga magi-spread yung sakit. Just imagine yung pressure sa mga pulis nung dati na pag may sa kanila isisisi. Tapos nung nahuli pa nila itong mga to, sagot pa ng sagot. May papel po ba kayo? Ano po ba yung 'di ba?
Kung mapapanood niyo yung mismong video niyan, hanapin ko nga yung video niyan. Nung time na yan. Kahit ako nabwisit ako dun sa hinuhuli eh. Hanapin ko lang ha. Kung mapapakinggan niyo yung mga sagutan nung ng mga nahuli. Mapipikon ka rin naman eh. Ito yata yun. Wait lang ha. Saan na ba yun? Pinadala sila sa Marawi eh. Ano ba yun? Yan ginamit na panukat sa social distancing ng mga pulis daw. Diba? Kasi ang titingnan niya, lagi bang ginagawa ng pulis yan? Or nun lang dahil napikon na? At pakinggan niyo yung, hindi ko masyadong pwede pakita kasi nga mayo-YouTube tayo eh. Tama mo ha? Hindi ako nang malaki sa inyo, sir. Sinipan nyo nga yung tumayo ka nga. June 27, 2017, Nakikipagsagutan pa kasi eh. pasado alas 11 ng gabi, sa loob ng barangay hall ng Barangay San Jose, Mandaluyong City, nakuna ng cellphone video ang isang pulis na kinilalang si PO1 Jose Julius Tandog. Nung una, hindi naman sila hinahataw talaga. Alam mo yung minsan kasi masyadong entitled yung mga tao eh. Alam na nga na lumabag sila. Na daldal pa ng daldal. Hindi yung pag hinuli ka na lang, shut up ka na lang. Asa ng papel nyo? Asa na, alam mo yung parang, typical na entitled na Pinoy? Na hindi mo pwedeng hulihin. Kahit alam na hinahuli sila dahil sa quarantine. Sinipan nyo nga yung tumayo ka nga. June 27, 2017, pasado alas 11 ng gabi, sa loob ng barangay hall ng Barangay San Jose, Mandaluyong City, nakuna ng cellphone video ang isang pulis na kinilalang si PO1 Jose Julius Tandog na may hawak na yantok. Kausap niya ang dalawang lalaking nahuli raw dahil sa pag-inom sa labas ng bahay ng 10 oras ng gabi. At nang poposasan na ni PO1 Tandog ang isa sa mga lalaki, doon na nagkainitan ang dalawang panig. Kami, sir. Kung titikitan nyo kami, sir, tikitan nyo kami. Gusto mo? Okay na. Ha? Daldal kasi ng daldal eh. 'Di ba hindi na lang sumunod sa proceedings. Siyempre pinagsasabihan sila ng pulis. Bumanat ba naman na, kung titikitan nyo lang kami, tikitan nyo lang kami. Gusto ko rin kasing i-educate ka para maintindihan mo yung pagkakamali na ginawa mo. Pero mali din naman kasi na manghataw ka. Pero yung pressure kasi, 'di ba? At just imagine ito, tinraining na yung mga yan. What if kung, let's say, ordinaryong tao, baka kayo doon sa posisyon ng polis. Baka mabaril nyo pa yan pag ganyang kaangas yung hinuhuli nyo, di ba? Yun kasi ang problema minsan sa Pilipinas. Ngayon, kaya napapansin nyo, wala siyang bahid ng pagsisisi. Kahit na maparusahan siya. Feeling niya satisfied din siya sa ginawa niya eh. 'Di ba? Inuulit ko ha, hindi ko ina-argue na tama yung ginawa ng pulis. Pero we have to understand kung saan ba nagmula yun. Hindi naman out of nowhere yun eh. May mga maaangas lang talagang mga taong bayan na ano. Meron pa nga dyan eh, yung nag-utak teleserye yung mga tao. Yung tinataboy kasi parang may social distancing nun eh. Yung nagbebenta tinaboy kasi quarantine. Hanapin ko nga yun. Saan ba yun? Parang nagbebenta siya ng isda na bawal yun kasi nga piniprevent yung contact. Ngayon, ang ginawa, pinagsabihan siya nung tanod yata. Tinaboy siya nung tanod. Saan ba yun? Hindi ko na mahanap yung video na yun. Kung matatandaan nyo, bawal kasi nun yung ginagawa nung nagbebenta nung isda. Pinagsabihan siya na bawal dahil quarantine. Bawal kasi pag nilapitan siya ng mga tao,
magkukumpulan sa kanya yung mga tao. Matigas pa rin ang ulo. Ang ginawa nung tanod, kasi sisisihin sila nun pagka nagkaroon ng problem dun sa nagkaroon ng problem dun sa yung pagkumpulan ng mga tao. Sasabihin yung mga barangay walang ginagawa. Ang ginawa dahil napuno na yung tanod, hinatak niya yung mga panindang isda. Naku, awang-awa yung mga netizen. Yung tanod na yan, tanggalin sa trabaho, tanggalin sa di ba? Natulpo pa nga yata yun Tingnan nga natin. Parang kasi saan na ba yun? Hindi ko na mahanap yung video na yun Basta pandemic nangyari yun. Pero yung mga tao hindi na rin kasi minsan nag-iisip. Ang alagi na lang na natin tinitingnan yun, nakakaawa, no? Tsaka kung ano ba yung dahilan. Sometimes ang pagkukulang din kasi sa Pilipinas, nasa tao din Kasi sa totoo lang, mga kababayan ko, hindi na nakukuha ang tao ngayon sa sa magandang pakiusap Di ba may nagsasabi minsan, sana kinausap ng maayos, sa tingin niyo uubra 'yon? Lalo na kay naalala niyo si Sampaguita girl? May history na pala yun na ilang beses nang kinakausap yun doon Since 2015 pa pala, nandun na yun. Yung batang nakapang estudyante na damit. Di ba? Tapos sasabihin ng ibang netizens, sana kinausap ng maayos yung Sampaguita girl. Di ba? Pero ang na-capture lang kasi na video, yung pinapaalis na yung Sampaguita girl. Sometimes, tayo din ilalagay din natin kung saan yung puso Di ba? Kung saan natin ipupusta yung puso natin. Hindi dapat laging pinapauna yung emosyon. Pati doon sa kaso yung kay Yana kumpara kay Boy Kayak, 'di ba? Pinairal na naman lalo na si Rendon, pinairal niya na naman yung yung emotion niya Kasi nga 'di ba, sabing ganon, bakit daw parang hindi fair si Yana daw na kupal 7,000 lang ang si Boy Kayak ay binan, 'di ba? Hindi ka naman pwedeng mag-ban agad-agad base lang sa sa emosyon. Kaya nga kinreate ang batas ng pantay-pantay. Kung ano yung na-commit mo, yun lang ipaparusa sa'yo. Hindi ka pwedeng... Kaya nga daw sinulat ang batas dahil di ba sinabi sa atin nung legal na natin, na advisor natin na kaya nga daw nung araw yung mga hari nagbabase sa emotion kung paano ang parusa na ibibigay sa may kasalanan. 'Di ba nung araw pag maganda daw pagkapangit daw yung sitwasyon ng kaharian, let's say laging talo sa giyera, walang ani, 'di ba? Then merong magnanakaw na hinarap sa kanya. Dahil sa init daw nung hari, papapugutan na agad daw ng ulo yon. Then same scenario na naman, maganda yung ani, maligaya yung hari, hinarap sa kanya yung magnanakaw, pwede niyang patawarin agad yun nang walang parusa O wag mo ulitin to Depende sa mood. Hindi maganda yon kung magdidepende tayo sa emosyon, sa parusa. Mas maganda kung ano yung nakasulat. Para pantay-pantay. Parehas tayo nagnakaw, parehas ang parusa. Hindi porket nagalit ang netizen sa akin dahil nagnakaw ako, ay mas mabigat dapat yung parusa sa akin. Hindi ganon, mga kababayan ko. Anyway, yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. Magandang hapon po sa inyo lahat. Bye-bye.